Ang susunod natin gagawin ngayon ay appointment cancellation. Importante yun kasi para ma-notify tayo kung nag-cancel ba yung client or yung lead or tutuloy siya sa appointment. Ang gagawin natin is same pa rin. Dito tayo sa workflow na ginawa natin previously. Just go to the automation and then select natin yung ating automation na ginawa. Dapat yung settings natin, i-check natin, allow re-entry, allow multiple opportunities. Dapat naka-disable ang stop on responses. Pwede nating lagyan dito ng sender, yung email, sender name and email. So proceed tayo dito sa paggawa ng cancellation. Appointment status pa rin, pero dito hindi na tayo mag-specify kung ano yung calendar kasi gusto ko ma-apply to sa lahat ng calendar. Yung appointment status natin is canceled. Okay? Now, dalawa na ang ating trigger. So, kailangan na natin ng if-else dito. Okay? If-else. And dito is, ano to? Discovery call. Okay? Discovery call. And then, discovery call, workflow trigger is discovery call. That's right. And then, add tayo ng branch. Yung isa is appointment canceled. Okay? Workflow trigger is appointment canceled. And then, okay na yan. Save natin. Alright. So, nakikita natin dito may tatlo na tayong branches. None. Mayroong appointment canceled. Discovery call. So, ang ilalagay natin dito sa appointment canceled. Lahat ng nasa sa trigger na appointment canceled mapupunta dito sa appointment canceled at lahat ng trigger or appointment status na confirmed mapupunta sila dito sa branch na ng discovery call. So okay na tayo dito. Na-separate na natin sila. So now is the time na mag-create tayo ng appointment cancelled na automation. So ano yung nakalagay dito? Appointment canceled and appointment canceled. So dito lagay tayo ng tag. Okay. Contact tag. Lagay tayo ng appointment canceled. Right there. Pwede natin change. Appointment tag. Add tag. Appointment canceled. Appointment canceled. And then, after that, ano nakalagay? Internal notification. Internal, hindi na tayo gagawa ng email template. So, yung gagawin natin is lagay ko na lang dito. From email natin, dapat yung email natin is same doon sa ating sa ating domain na sinet up doon sa email services. To user. Okay. Ayan. Subject appointment canceled. Why? So, yan. Unahin natin ilagay ito. Pangalan niya. Your appointment with yung name ng ating ka-meeting has been canceled. Cancelled. So, napansin mo ito, no reply. Tapos yung domain name dapat ay match doon sa ating domain name na inilagay sa ating email services or else napupunta yan sa spam or magkakaproblema. Okay, so yun dapat tandaan. Kailangan natin ng isa pang template kasi mag-create tayo ng cancellation na email. So meron tayong cancellation dito kung nailagay ko yung cancellation. Alright, meron tayong cancellation email. Gagawin natin yan. Emails, templates, para magiging organized din, mas maganda meron tayong folder. So, pwede nating gawa ng folder to, gawin nating calendar automation. Or, depende na yan sa inyo kung anong ilagay. Basta, para lang ma-organize. Kasi, pag marami na tayong gagawin na, na automation, kinakailangan talaga na organize. Marami tayong gagawin din ng mga template. So, dapat naka-folder to. Move lang natin yan sa folder.
Alright, so dito mag-clone tayo for cancellation. Ito. Clone email number 6. Cancellation. Ayan lang. Tapos clone natin. Tapos dapat dito, ito yung ating content. Tingnan natin nag-load na ba. Alright, there we go. Appointment canceled. Copy lang natin ito, no? Alright, there you go. Your calendar has been canceled. Sorry if the appointment has been canceled. Looking forward to reschedule our appointment at the earliest convenience. Feel free to reach out. Alright, and then much better na mag-include tayo ng reschedule link here. Alright, so I think okay na ito. Tapos make sure na ang ating cancellation subject ay ma-change natin yun. Yung mga cancelled. So appointment has been canceled. So I think we're good to go na. Back to the automation para matapos na natin to. Okay, so meron na tayong i-zoom in lang natin ng konti kasi sobrang layo, no? Okay, so dito internal notification, meron na tayong internal notification, no? So email, send email. Tapos i-select lang natin ating template 6 appointment cancellation email, and appointment has been cancelled. Reschedule here, email 6 appointment cancelled. Okay, yan, functional lang ang ating automation. Meron na tayong trigger for confirmed booking for the discovery call, at meron na tayong trigger for the cancellation. So at least nabuo na natin yung ating automation. Now pwede na natin tong i-publish. Alright, so I think okay na tayo dito, no? So pwede na nating i-test yung ating automation kung working na siya. So punta tayo dito sa ating calendars. I-test na natin to. So gagawin natin ngayon is titest natin, no? So meron tayo ditong, hanapin lang natin yung calendar natin. Tapos next time ay ilalagay na natin doon sa ating website. Palitan ko yung aking calendar doon para makapag-book na yung mga gusto mag-book ng discovery call. Right there. Tapos dito, open na natin to. Right. So dito natin malalaman kung working na ang ating automation. There you go. Saturday 4 p.m. Right there. Test Martinez. Okay. Nice. Okay. Confirm. Schedule. Alright, nakapag schedule na tayo. Successfully scheduled. Now, tingnan natin yung ating email. Ay, babalik muna tayo dito sa ating automation para makita natin kung nag-run ba siya. Dito tayo sa automation. Alright, so makikita natin dito na mayroong isang enrolled. Active enrolled. Okay, so makikita natin dito kung saang banda na yung ating, okay, so makikita natin nandito na siya sa 15 minutes before the appointment. Na-skip yung na-skip yung ating 1 day kasi less than 1 day na yung ating na-book 8 p.m. na yan, tapos ang book tayo 4 p.m. para bukas. So na-skip siya, hindi siya nag-trigger. So kung titingnan natin yung logs nito, okay, dito sa sa enrollment history, yan, makikita natin if i-click natin to, or dito na lang sa execution log, no? Tingnan natin execution log. Alright, so added sa workflow, papunta sa discovery call, at then remove yung appointment cancelled if any. Wait 15 seconds, 30 seconds, and then
finished, then natag yung call booked. So perfectly executed yung ating automation. Dito, yung update opportunity to DC call booked. Ito yung kailangan nating i-troubleshoot. Okay, so mayroon tayong isang mali doon. Okay, so makita natin, nakalagay dito, please use opportunity trigger, find opportunity, action to get the opportunity. So, hindi siya na-add or hindi siya na-update kasi hindi pa siya existing doon sa said pipeline stage. Ito yung kailangan nating i-troubleshoot. Working ang ating automation except sa isa. So, kailangan nating i-fix yun. And then, dito yung ating email. Yun lang yung problema kasi mayroong ganitong notice. But anyway, kailangan nating palitan to ng hindi image or siguro mawawala yan pag naka-warm up ng ating domain. Hindi pa kasi ito masyadong nag-send ng email eh. So at least hindi siya naglanding sa spam kasi tama yung ating procedure. Okay? So as you can see, nag-populate lahat. At siyempre yung ating branding, pero okay lang naman ito yung gagamitin niya. Okay yung ating ginawang automation. So dapat ganito tayo mag-troubleshoot kasi hindi magiging perfect yan minsan. So kailangan natin i-troubleshoot isa-isa para maging perfect yung ating automation. Okay? So balikan natin yon. Yung problema niya is yung updates opportunity. So para sure tayo, yung gagawin natin is opportunity. Yung na lang, yung old. Ito na lang yung gagamitin natin. Kasi ito yung pinakamaganda sa lahat. Delete natin to. Okay. Kasi palpak yung isa. Alright, so at least na fix natin yan. So for sure, gagana na ito. And then, ito-try natin ngayon yung pag-cancel. Okay? So, before tayo mag-cancel, mag-add tayo ng isa pa. Okay. Hindi na tayo mag-add. Okay, so, i-try natin yung cancel na option. So, cancel lang natin to. Kung gagana siya. Okay, cancel. Alright, cancel na siya. So, tingnan natin dito. Alright, so madalawa na yung nakalagay dito, no? So, added to workflow. So, kailangan natin i-check to. Alright. So, makikita natin dito na appointment canceled. Add workflow. Added to workflow to. And then, appointment canceled. And then, add tag appointment canceled. Then, nag-send ng internal notification. And then, nag-send ng email. And then, remove. So, titingnan natin dito sa ating email. Na-receive natin yung appointment canceled. Please subscribe to my YouTube channel, Jack by Sir, for more video tutorials and tips. And kita-kits sa susunod na video.